Sa templo ng Jerusalem, kapag kayo po ay papasok, meron pong nakabaliktad na embudo na kung saan lahat po ng papasok, doon po maglalagay ng kontribusyon. Para saan ang kontribusyon? For the upkeep and for the use of the temple. Dito sa pagpasok na to, itong gate na to tinatawag na Nicanor Gate or Jaffa Gate o tinatawag rin nilang the Beautiful Gate. Nandoon yung tinatawag na treasury. Doon sa lugar na yon, doon tumayo ang ating Panginoong Jesucristo. Remember, mga tao, karaniwan nagpupunta sa templo sa araw ng kapistahan. So ibig sabihin, maraming mga tao doon. Siguro, isipin natin, dahil iisa lang ang templo ng Jerusalem, siguro ang dami, parang ang dami pag magpipesta ang Quiapo. Ganun karami. Kasi, ang intindi nila, na ang lugar ng Jerusalem, nandoon, nakatapak ang paan ng Diyos. Yun ang koneksyon ng langit at lupa. Kaya ang mga bumibisita doon ay talagang nag-aalay. And of course, maraming tao, maingay, magulo, daming dumadaan. Sa dami ba naman na nag-aalay at naglalagay ng kontribusyon, isa ang nakakuha ng pansin ng ating Panginoon, ang isang babaeng balo, the widow. Kapag sinabi mong balo ka sa panahon ng ating Panginoon, immediately you are considered na isang babae o isang taong alagain ng komunidad. Bakit? Wala na siyang asawa. Lalo-lalo na pag wala siyang wala siyang anak na lalaki. Ibig sabihin, walang susuporta sa kanya. Ibig sabihin, nakasalalay lamang ang kanyang buhay doon sa mga tutulong sa kanyang kapitbahay. At wala siyang bilang sa lipunan. Wala siyang juridical personality. In short, maliit lang ang kanyang aasahan. And the Lord saw her putting 2 small coins. Ang title nitong ebanghelyo na ito sa wikang Ingles, The Widow's Mite. Kala natin yung spelling ng mite ay lakas. Ang spelling po ng mite ay M-I-T-E. Yun po ay tawag sa mamera. Alam nyo kung magkano ang isang mamera? 5 sentabo. 5 centavos ang inihulog ng babaeng balo na ito. Imagine, alam ng ating Panginoong Jesucristo ang tunog ng mamera. Kung meron mang maghuhulog doon na nagpapasikat, hindi yon ang napakinggan ng ating Panginoon. Ang napakinggan niya ay yung nag-abot ng 2 mamera. Bakit? Kasi this woman, this widow, did not give from her surplus, but she gave everything she had to rely on for her life. Ibig sabihin, ibinigay niya ang lahat-lahat. Yun yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. My dear friends, bibigyan ko kayo ng isang kataga na makakatulong sa inyo sa tuwing kayo ay bubunot sa inyong bulsa. Ang salita ay proportionate giving. Ano ang ibig sabihin ng proportionate giving? Madali kasing magbigay kung meron kang extra. Madaling magbigay kung sobra lang ito. Lalong-lalo na, madaling magbigay kapag yung bagay ay hindi mo na kailangan. Pero paano kung walang sobra? Paano kung walang extra? Paano kung ginagamit mo pa yung bagay? Kaya mo bang ibigay yon? Definitely no. Ang hirap noon. Kaya minsan nagmisa ako sa isang mayamang parokya somewhere. Basta, konti lang naman ang mayamang parokya. Panahon yon ng bagyong Ondoy. So sinabihan ko yung mga tao, do not give only the things that you do not use. It is a decent way of throwing your things. Gusto mo lang kasi magtapo ng bagay, kaya yun yung binibigay mo. Pagkatapos nun, may donyang lumapit sa akin. Father, bawiin mo yung sinabi mo ha. Nagbigay ako yung mga bagay na hindi. Sabi ko, sister,
yung sinabi ko, totoo po yun. Dahil maraming beses, hindi tayo nagbibigay ng malaki. Father, marami kong binigay. Sabi ko, sister, sa dami ng iyong ari-arian, sapat ba ang iyong nabigay? Sabi ni Mother Teresa, give until it hurts. Nasaktan ka ba? Naubos ba ang yaman mo? Hindi ba kumakain ka pa rin? Nagka-argumento kami noon. Mga kapatid, the Lord demands a proportionate giving. Magbigay ka ayon sa inaasahan. Alam nyo, sasabihin ko na po sa iyo, 12 taong pari na po ako, hindi lang halata. Mukhang 20 na. I have met a lot of people, poor and rich. At itong masasabi ko sa inyo, na marami sa mga mayayaman, kuripot. Kuripot po. Nuknuka ng kuripot. Of course, except sa iilan. Sabi ng isang pare, kaya nga sila yumaman eh. Kuripot kasi sila. Pero alam nyo, naka-experience po ako ng isang generous sa pagbibigay. Hindi sa mayamang mayaman. Hindi ko inaasahan na ganyan yung bibigay niya. May tumawag po magpapa-anoint. Kesyo na papanood niya daw po ako sa Sacred Heart pag online mass ko po doon. Ako rin daw po yung gusto ng matanda na mag-anoint sa kanya. Sikat daw po kasi ako. No? Pinaliwanag ko, sabi ko doon sa tumawag, sister, nasa OSMAC nga po pala, bago dumating ng Sacred Heart, meron pong 10 na parokya na pwedeng daanan bago makarating sa amin. Baka pwedeng puntahan po muna yung mga pare na malapit sa OSMAC. Sabi, ay hindi po, gusto po ni Lola kayo. Sabi ko, bahala kayo, lahat ng inaanoin ko namamatay. Hindi, nagjo-joke lang ako ng gano'n. No? So nagpunta po talaga ako doon. Pagpunta ko doon, madaldal si nanay. Ang daming kwento, kinukwento niya yung manapakinggan niya sa akin. At pagkatapos, inanoin ko na po siya. Pagkatapos po ng anointing, meron po siyang kinuha sa kanyang bag. Naglabas ng panyong nakabalot ng yung nakagoma, no? Uso pa pala yun, no? Sa mga matatanda, yung talagang nakabilot, no? At nakita ko yung kanyang pera, nakabilot talaga, nakagoma rin po. At dahan-dahan pong kumuha po siya doon sa nakabilot na pera. Hinugot niya ang 5 pirasong tig-100. 5 pirasong tig-100. Tapos, pilit niyang inaabot sa akin. Sabi niya, eto Father, sa inyo po ito. Sinisiksik niya talaga. Sabi ko, ay naku po, nanay, wag na po. Mabuti pambayad nyo na lang po sa ospital. Sabi niya, ay naku Father, nasa Makati tayo eh. Libre ako dito. Di na kayo makaka-relate, taga-tagig na kayo. Ay. Libre tayo. Sabi ko, di Lola, pang ano na lang po, pambili nyo ng gamot. Ay, nako, libre mga gamot ko dito. Ay, hindi na naman kayo makarelate. Ay, na-joke lang po. Ayan. Sabi ko, hindi ko na po tatanggapin. Gusto niyang ipilit. Sabi niya, Father, pang merienda mo, tanggapin mo na. Ngayon, Father, kung hindi mo tatanggapin to, pag gumaling po ako, itataya ko lang po ito sa sakla. O sige, tatanggapin ko na. Father, hindi ko pa sabi niya, kung hindi mo tatanggapin ito, itataya ko sa sakla. Kung hindi mo naman tatanggapin, Father, baka pwedeng ihulog mo na lang sa donation box doon sa inyong simbahan. Yon ang sabi niya. Kung ayaw mo, pakihulog sa donation box. Kaya nung ginawa ko, tinanggap ko. Tapos, hindi ko hinulog sa donation box. Akin na yun. Isa pang kwento, okay. Minsan, nag-bless po ako ng sasakyan. Hindi isa, hindi 2. 6 na sasakyan. At yung sasakyan, hindi lang basta sasakyan. Hindi rin sports car. Super cars. Alam niyo po kung magkano ang halaga ng isang supercar? Siguro 20 million to lagpas, ewan ko. Basta, nakikita ko lang yon sa mga pelikula. 6 na sasakyan.
Matagal na to pero tanda-tanda ko. Naalala ko, bawat bless ko ng kotse, kasi dalawa-dalawa yung pagdadala. In interval of 15 to 20 minutes, dalawa-dalawa. Aabutan po ako na nagpapabless ng envelope. So, 6 na sasakyan, 6 na envelope po ang aking natanggap. Tuwan-tuwa po ako, parang nanginginig po yung kanang hita ko dahil doon nakalagay ang sobre na tinanggap ko. Pero alam niyo po, sakto at that time, meron po ako napangakuan na kabataan sa Tondo. Mga lagpas 10, mga 15 po sila. Sabi ko, halika, mag-surprise party tayo para kay Jepoy. Bakit? Si Jepoy po ulilang lubos, never pa pong nakaranas na mag-ihip ng kandila sa birthday cake. Never pa. At never pa po siyang nakaranas na mag-birthday sa Jollibee. So sabi ko, isusurprise natin si Jepoy, dadalhin niyo siya sa Jollibee, nakapiring ang mata, inassign ko na kung sinong bibili ng cake, magkita na tayo doon sa Jollibee. Sabi ko, punta na kayo doon, order na kayo, sky's the limit, ang extra rice. Sky's the limit, ang extra rice. Excited po ako, pero nagulat po ako. Kasi nung magbabayad na po sa counter, isa-isa ko pong binuklat ang sobre. At bawat isang sobre po ay mayroong nakalagay na 200 pesos. 200 pesos. So ang total po, meron po ako 1,200 pesos para po doon sa 6 na supercars. Ang mali ko, hindi ko binuksan agad ang sobre. Kumpiyansa ako na baka malaki ang ibibigay nila kasi supercars nga. Siguro nag-expect lang talaga ako ng sobra. Pero ang nasa loob ng isip ko, 2 bagay. Either kinupitan ng driver yung nagpapabless or yung may-ari ng sasakyan ay talagang nuknukan ng pagkakuripot. Nuknukan ng pagkakuripot. You know, there are some people who don't understand what proportionate giving is all about. Handa ka dapat magbigay ayon sa iyong kakayahan. Kadalasan, ang sobrang mga mayayaman, hindi nila feel na as they are being blessed, they must be a blessing to other people. In proportion to the blessing that you are receiving is what you must give. 3 bagay, 3 klase ng nagbibigay. Una, yung grudge giver. Yung bagang masama, mabigat sa kanyang kalooban ang pagbibigay. Yung sa pagbibigay, ang tawag niya doon, liability o damage. There are people na kung saan nilalagnat pag hinihingian mo. Tinatrangkaso, mabigat sa kanilang pakiramdam. Meron nga mga pamahiin na ganito hindi sila nagbibigay, hindi sila naglalabas ng pera paggabi, mamalasin daw. Hindi sila nagbibigay ng pera sa may sakit. Bakit? Parang binibili mo daw yung sakit ng may sakit. Meron rin po na kasabihan na wag daw pong mag-aabot ng pera sa kaliwa. Mamalasin daw yan. Di ko alam ang dahilan kung bakit. Anong dahilan nun? Di natin alam. Meron rin daw po, wag magbibigay ng pera na mayroong numero 4, 9 at 13. Anong dahilan? Dahil ang 4, ang 9 ay meron daw pong linyang pababa. Sa inchik daw po, ang ibig sabihin nun, ataol o kamatayan. Ang 13, numero daw po ng malas. Marami silang pamahiin, nagtatago doon sa paniniwala para hindi lang makapagbigay. Grudge giver, kadalasan sa pag-contribution drive, sila pa yung maingay, konti lang ang ibibigay niya, sila pa yung dakdak ng dakdak. Marami tayong kilalang ganyan. Grudge giver. Ang gusto lang nila, K. Ano yung K? Gusto lang nila, kabig, kuha, kita, kupit. Yun yung mga grudge giver. Second kind of giver, the duty giver.
Sila yung mga nagbibigay ng obligasyon ang nararamdaman. Feeling nila na hold up sila. Kaya pag sa collection sa misa, anong ginagawa nila? Kapag nakatutok na sa kanila ang buslo, susungkitin nila yung pinaka nandun sa ilalim. Yung barya o yung 20. Tandaan nyo sa collection, sino ang unang sumilip, yun ang iaabot nyo. Kapag sumilip yung pera na may nakatatak na agila, yun ang ipinabibigay sa inyo ni Lord. Kapag merong dumikit na 3 piraso pa, yun ang ilagay niya. Sinusungkit nyo pa eh. Tandaan nyo, mas kalulugdan ng Diyos ang mga taong marunong magbigay. Tatandaan ko tuloy, kwento ng isang pare. Itong pare na to, napakaraming napagawang simbahan. Bawat assignment niya, gumaganda ang simbahan. Alam nyo kung ano yung diskarte niya? Sa oras ng koleksyon, isa siya doon sa iikot, nakasutana nakastola. Isa siya sa iikot, hawak-hawak ang buslo. At iikot siya doon sa mga nagsisimba. At hindi siya aalis habang hindi nag-aabot yung nagsisimba. At kapag kilala niya ang nagsisimba, alam niyang mayaman at nag-abot ng maliit, sasabihin niya, only? Yun lang? Ayun, maraming napagawang simbahan. Gawin ko kaya yan dito para matapos na ang problema ng parish priest nyo. Sabihin ko, only? Mga kapatid, there is a third kind of giver. At ito sana matutunan natin. Yung thanks giver. Sino si thanks giver? Hindi siya grudge giver. Hindi siya duty giver. He is a person that whenever he is giving, he is thanking. Thanksgiving. They give freely, joyfully. Often, hindi mo na nga kinakailangang hingian ito dahil alam niya, puspos na puspos at sobra ang pagpapalang binibigay sa kanya. Nagbibigay siya kasi nagpapasalamat siya. Bibigay siya kasi alam niya, kahit ganito ang aking natanggap, marami at konti, magbibigay ako kasi ako ang unang pinuspos ng pagpapala ni Lord. Sabi ni Cardinal Tagle, yung mga taong hindi daw marunong magbigay o hindi rin marunong magbigay ng utang na loob, ito yung mga taong walang loob, wasak ang loob, marumi ang loob, kaya hindi sila marunong magbigay. And why? Why we need to give? Because we are enjoying so much blessing here in this world. Subukan nyo, baguhin nyo yung mindset nyo. Huwag puro kamkam, huwag puro kuha, bigay naman. At mas gagamitin kayo ni Lord. Ano yung sinabi doon sa unang pagbasa? Yung balo rin na hiningian ng harina at langis. Anong sabi ni Lord? Ibigay mo yan sa propeta. I promise you. Sabi ng balo, hindi po, ito na lang po yung amin Iluluto ko po ito. We will enjoy this with my son and we are good to go. Handa na kaming mamatay. Sabi ni Lord, ibigay mo yan sa propeta. My promise is this. I will never let the jar of your flour gets empty and the jug of your oil gets dry. Yung kanyang lalagyan, hindi naubos ang harina at langis. Tinupad ng Diyos ang pangako doon sa taong nagbibigay. Mga kapatid, be a giver, not just a receiver. Give according to your income, lest God will make your income according to your giving. Magbigay, yun sa iyong natatanggap, dahil kung hindi, tatanggap ka ayon sa liit ng iyong ibinibigay. At kailan ka titigil na magbigay habang hindi tumitigil si Lord na magbigay sa iyo? And we believe na lagi-lagi ang Diyos ay nagbibigay.
And one thing that we have proven, you cannot outdone the Lord in His generosity.